Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulan, Dermpure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora mismo. Dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon, ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon. Live tayong napapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at live din tayong makikita sa YouTube channel. Welcome po sa ating programang Issue Ora mismo. Ang inyong likod si Rosario Amistoso. Samahan niyo po ako sa isang oras na pagtalakay ng mga napapanahon na issue dito lamang po sa loob at labas ng ating Philippines. Yan. And of course mga kaibigan, sa araw na ito, araw na po ng Lunes, petsa 14 na po sa buwan ng Hulyo. At bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Totoy ilalantad 15 pulis sa missing Sabongeros. PCG, bawat sisid buhay namin nakataya. Pondo ng DOH sa indigent patients, ubos na ba? Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. Totoy ilalantad 15 pulis sa missing Sabongeros. Formal nang sasampahan ngayong araw ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy sa National Police Commission or NAPOLCOM ang 15 pulis na nasa sangkot sa missing Sabongeros. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman Rafael Calinisan, papangalanan na ni Patidongan ang 15 pulis sa kanyang isisumiting affidavit na malaking tulong upang masimula na ang pagkakasangkot ng mga pulis sa kontrobersyal na kaso. Bagamat kasong administratibo ang kakaharaping kaso ng mga pulis, maaari rin aniyang masampahan ng kasong kriminal batay sa mga ebidensya. Inaasahan nilang matatapos ang investigasyon sa loob ng 2 buwan. Paliwanag ni Calinisan, mabigat ang akusasyon ni Patidongan kung saan may isasangkot itong matataas na opisyal ng PNP. Nilinaw ni Calinisan na ang kanilang administrative jurisdiction ay para sa mga aktibong pulis lamang. Wala na umano silang kontrol sa mga nagretirong pulis na sangkot sa missing Sabongeros. Sakaling mapatunayang guilty sa grave misconduct, posibleng mapatawan ng suspensyon o dismissal ang pulis. Tiniyak ni Calinisan na ipapatupad ang due process sa lahat ng sangkot. PCG, bawat sisid buhay namin nakataya. Pinalaga ng Philippine Coast Guard ang espekulasyon na planted ang mga sakong nakuha ng mga divers mula sa Taal Lake bilang bahagi ng isinasagawa nilang paghahanap sa mga tinaguriang missing Sabongeros. Sinabi rin ni PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab na ang isinasagawang diving operations ay para sa paghahanap ng missing Sabongeros ay isang lehitimong operasyon at bahagi ng isang formal na investigasyon sa kaso. Aniya, layunin ng bawat diving operations nila ay
ang makapagbigay ng hustisya at katotohanan. Naway mawala ang mga ganitong espekulasyon dahil bawat sisid ng buhay ng PCG, buhay nila ang nakataya, aniya pa. Sa isang press briefing, kinumpirma naman ni Commodore Tubilla na hindi lamang mga buto ang mga nadiskubre nila sa mga nakuhang mga sako mula sa Taal Lake sa Laurel, Batangas noong Sabado, kundi mga bato rin. Aniya pa, tila inilagay ang mga bato bilang pabigat upang hindi lumutang ang mga sako. Itong nakuha natin ay may sort of sinker, may pabigat, ayon pa kay Tubilla. Sinabi pa rin ni Tubilla na ang mga bato ang nagdulot ng pinsala sa mga sako na bahagyang ng kabaon sa buhangin ng matagpuan ng mga technical divers. Kinumpirma rin naman ng PCG na marami silang kinakaharap na hamon sa isinasagawang paghahanap sa mga missing sabongeros. Kabilang na dito ang poor visibility dahil sa maputik na tubig at hindi magandang kondisyon sa ilalim ng lawa. Gumagamit ng mga flashlights ang mga divers upang matagpuan ang hinahanap. Sa kabila nito, tiniyak ng PCG na ipagpapatuloy nila ang paghahanap sa missing sabongeros. Nitong linggo, nagpalabas na rin ang PCG ng underwater video footage ng kanilang search at retrieval operation sa Taal Lake. Kasalukuyan ay nasa 5 sako na ang nadiscover ng mga divers, kabilang ang 2 na may lamang mga buto, 1 na may sunog na buto at 2 may lamang mga bato. Una nang sinabi ng testigo at whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na ang mga bangkay ng mga nawawalang sabongero ay itinapon sa Taal Lake. Sa iba pang balitang nasyonal, pondo ng DOH sa indigent patients, ubos na ba? Ayon kay Tulpo. Sa detalye, nais ni Senator Erwin Tulpo na magpaliwanag ang Department of Health o DOH kaugnay ng di pagbibigay ng guarantee letter o GL sa mga mahihirap na pasyente kahit sa pampublikong ospital para magpagamot. Ibinahagi ng senador na ilang mahihirap na individual na humingi ng tulong sa kanyang opisina ang pinapunta nila sa DOH para kumuha ng GL. Ang pinapabalik na lang daw sa ibang araw. Dagdag pa ni Senator Tulfo, mayroon ding na indigent patient sa National Kidney Transplant Institute na sinabihan na hintay-hintay lang muna daw, may sakit pa nga yung tao. Pinaghintay pa. Anang senador, magsabi kayo DOH kung wala na kayong pondo para hindi umasa ang mga tao. Hindi rin nila ginustong magkasakit sila, kaya wag na sana dagdagan yung paghihirap. Tanong ng senador, bakit naubos ang pondo gayong sapat naman ang inaprubahan na pondo ng Bicameral Committee ng Senado at Kongreso para sa MAIP o Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients program nila. Paniwala ng senador, maaring wala na ngang pera ang DOH kasunod ng mga reklamo ng private hospital sa Region 4A, lalo na sa Batangas, patungkol sa umano'y 530 million pesos utang ng ahensya sa kanila. Kamakailan lang nagpabatid na rin ang mga nasabing ospital na di na sila tatanggap ng GL hanggat di nababayaran ang utang.
Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust.
Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Bena mga tugang, dire-diretso na kita sa tuyang programang Issue ora mismo. Ngunya na adlaw na ini. Lunes na naman po. And sa mga nag-antabi sa tuwi, pwede lang po kung magpaabot kan sa tuwi mga impormasyon. Dig lamang po sa tuyang programang Issue ora mismo. Ngunya na daw nini. And sa mga napapanahon na issue, sa sa Catanduanes, disqualified daw na pala si basahan ko pa mula sa Radyo Pilipinas, Birac, Catanduanes. Former Catanduanes Governor Cua dinisqualify ng COMELEC First Division bilang kandidatong alkalde sa Birac. Dinisqualify ng COMELEC First Division si former Catanduanes Governor Joseph C. Cua bilang kandidatong mayor sa bayan ng Birac sa katatapos na national and local election nitong May 12, 2025. Ito ay matapos katigan ng COMELEC First Division ang petisyon ni Attorney Sinforoso M. Sarmiento Jr. na i-disqualify bilang kandidatong mayor si former Catanduanes Governor Cua dahil sa issue ng pagiging Chinese citizen ito. Ito ay nakapaloob sa 33 pahinang resolusyon ng COMELEC First Division may petsang Hulyo 11, 2025. Ayon sa petitioner, batay sa birth certificate na former Governor Cua na nakuha sa Philippine Statistics Office, makikitang parehong Chinese umano ang magulang nito, kaya Chinese din umano si Cua. Kahapon lumabas din sa Facebook page ng COMELEC ang update sa mga disqualification cases na nadesisyonan na ng COMELEC First Division. Sa kabilang dako, sa pagkikipag-usap ng Radyo Pilipinas kay Mayor Sarmiento, sinabi nito na ayaw na niyang magbigay ng komento. Inaasahang magpapail ng motion for reconsideration ang legal team ni Cua. Pwede pang umabot ang kasong ito sa Korte Suprema. Sa ngayon, wala pang komento si former Governor Cua ukol sa desisyong ito ng COMELEC. Wala rin itong pahiwatig sa kanyang FB page. Samantala, sisikapin ng Radyo Pilipinas na makuha ang panig ng respondent. Ayan, tapos na ang eleksyon pero may mga na-disqualified pa rin. Disqualified. So pares nito, merong, di ba, may kaso rin itong ang governor natin dito, si Governor Buboy Amor, kinasuhan din ito ni Rebor Lasay na gusto ring ipa-disqualified ni Rebor Lasay si governor dahil doon sa mga binitiwang salita ni
Governor Buboy Amor na may pulis ako, may army ako, may NPA ako. Pero hindi pa yan napagdidesisyonan kung ano talaga ang resulta. Wala pang resulta, kaya ano tayo, chillax muna tayo kung ano ang desisyon. Siyempre, ito po ay pag-file kaya ng kaso, mga tugang, saruin sa halimbawa nag-file ka, magiging mo bako man ining pagsasabi na maraot or kontra ka sa kandidato, kundi kay for sure hinahanapan mo lang kasimbagan ini mga panaramon. Although nagbaga ka tauna ng kasimbagan si Governor Buboy Amor sa bagay na ini, pero sabi nga mas maray itong magkaalaman talaga kung talaga ang dapat maging resulta ng usapin na yon. Kumbaga maghintay ka lamang. Okay? And this time, mga tugang, sa issue tadigdi sa Sorsogon City, may mga kumbaga igwa na po, ayon sa ating bubuwit, may mga naglalaganap na issue na sabi magkakaigwa or mapatawag ang grupo ni, or sabi nga may mga mapatawag na may grupo na pigbibilog digdi sa Sorsogon City kan mga drivers, operators na mapa-eleksyon mapa-eleksyon or ma-appoint na lang nin bag-o na pastod president. Yan may nagagapang na daw, gaano yung katotoo, may nagagapang na daw na tao or may pinapagapang na tao para mag-recruit ng mga presidente kang bawat asosasyon ng mga tricycles para hikayaton na magkaigwana ng eleksyon. In other words, palitan na si pastod President Jose Coral. Asin an mapakondukta daw kang eleksyon, kung gaano ka totoo, halangkaw na opisyal digdi sa probinsya kan Sorsogon. Maaraman ta po ini sa mga masunod na pagtalakay tanong kan programa ta. Kung gaano ini katotoo na pigagarapang na ang mga presidente kan lambang asosasyon nganing sabi nga hikayaton na amo ang magpakondukta ki eleksyon para lamang mapalitan ang presenting president, past president na si Jose Coral. Also, ang mga incumbent na opisyal kang fastod.
sabi ni Papa Maki, ang problema kaiyan kung politiko may pakana. For sure. Kaya nga ni sabi ko, pigpapagapang na ini kan halangkaw na opisyales. Halangkaw na politiko. Pigpapagapang na para hikayaton. Hinay-hinay kita, mga tugang ha. Sabi ko nga ni, hinay-hinay kita, saan magiging epekto ka ini? Pati ba naman ini na grupo na asosasyon lalaugan pa kang politiko? Nano ang mga rason? Kay lalaugan pa ini. Maliwanagon pa sa sinag ng araw na saro sa nahihiling ta na pwede mangyari digdi ang pag-implementar ka ini na mga biyahe kan modernized jeep or minibus sa madaling salita. Ang pag-implementar ka ini digdi sa syudad ni Sorsogon. Taram ta po kan mga panahon na minugong an issue na ipipace out an tricycle before election, dakulaon ini na naging baod sa inda. Dakulaon ini na naging issue. Alagad, sa sarong paapod dyan sa provincial gym, na ang balita ko, nagkapirang presidente kang asosasyon, dahil pigtugutan na maglaog dyan. Dahil pigtugutan maglaog dyan, daw ini? Kontrapartido. Ha? Kaya dahil pigtugutan maglaog, kontrapartido ini. Kaya, ipinaliwanag bagaduman na daing face out daan na mangyayari. Kaya don't worry, be happy. Kay wala man daw kuno ki face out na mangyayari. Pagluwas ka mga driver na nag-attender, they are all happy because may bihon na, may tinapay pa, may juice pa, at may paikip pa. So, yan po ang nangyari, na sabi tangani, likay kita ngunyan. Anong nangyari bagang ito, pagsasabi na daing face out. Kalukuhan ngaya yan. Pagbuhay ngayon nindo yan, natang ngaya tayo hahaliw namon. Dahil ngayon katotohanan na ma-face out. Alagad, dahil man dumampig paliwanag, o dahil man dumampig sabi na dahil hindi idadagos an biyahe kan mga of modernized jeep, digdi sa kalabaan kang Rizal and Magsaysay. Di ba? Dahil man hindi pigsabi na dahil kami mabiyahe, basta ang usapin digdi na papanindugan namon na dahil ki-face out na mangyayari sa mga modernized, sa mga tricycle. Dahil ngayon face out. Iyo man ang God, ang dating kayo ni, pwedeng dahil talaga ki-face out. Ha? Magdangog ka mo mga tugang. Dahil man talaga ki-face out. Alagad, pag umarangkada na, ining mga modernized jeep, halimbawa, from Pipita Park, or Salvacion, going to Abuyog, going to City Hall, going to Bacon. Ano na ang mangyayari ka mga tricycle driver? Ano na ang mangyayari kay mga tricycle operator? Unang-una, maluwas na dyan ang pagsasabi. Ayon sa batas, ayon sa ating national law,
Hindi pwedeng tumakbo ang tricycle sa National Highway. Amo ng pangungusga ninda ang issue na iyan. Ang sandala ninda is national law. Yan ang gagamito ninda. National law. Kaya mapagal mag-espekular mga tugang pag ginamit na ini na pigsabing national law. So ano mangyayari? Kamong mga tricycle, hipid na lang kamo dyan sa kanto-kanto. Kamo na kamto toda, dyan na lang kamo sa kanto, kang tugos, palaog. Kamo man ngaya na mga going to Pamurayan, dyan na lang kamo sa kanto, kang ginlahon. Kamo man ngaya na mga biyaheng pipitas, dyan na lang kamo sa kanto, kang OLB Pangpang. Kanto-kanto na sa tayo. Kanto-kanto hanggang wala ng pasahero, nauwi na lang sa pagbili ng 4 kanto. Render kwenta, sinurrender na ang prangkisa. Ano pa man ang kitao ninda, naigwa na ning nagdadalagan na modernized jeep. So, ang sistema, dahil man talaga nahali, dahil man pinice out, kundi maliwanag ini na killing me softly. Taday ka man dahil man ini hahaliun. Ha? Dahil man ini hahaliun. Alagad, ikaw na lang anma surrender. Kay wara ka ng wara ka ng kikitaon. Wara ka ng rota. Papanuhon mo na ini. Stop ka na duman. Kaya ini na pigbabana-bana na magkakaigwadaan ng eleksyon or may mapa-eleksyon na halangkaw na opisyales digdi sa probinsya, sa syudad, maaraman tapo yan. Pagwara na sa pwesto, si Jose Coral. Anhapot kay ni, an pigagapang kay ni ngunyan, an mga presidente, kan lambang asosasyon. Huni anhapot. Kamo na mga member, matugot daw, napagbutan na lang kamo sa presidente niyo. O kung tunay nanindigan na presidente nindo sa kagabsan na miyembro, matugot daw ini. Ang problema kay ni, kung sumabi na, suportahan nindo kami dito sa nagdalakat na saro man na presidente da ini. Ang pigpapalakaw ninda, saro man na presidente kan asosasyon. Iyo an naaraman ta na pigpapalakaw ninda para kumbinsiron an kada presidente na sabihan an mga miyembro ninda na mapa-eleksyon na kita. Anhapot, tabi, mga member, hinapot lamang nito ang presidente nindo kung magkano ba ang kinita. Di ba? Mahapot lang kita Magkano ba ang kinita? Magkano ba ang kinita? At sabi nga ni, paano naman kami? Ha? Paano naman kami? Kayo lang ba? Bagan ang dating, kayo na lang ba? Nanginabang, kayo na lang ba ang dapat manginabang? Ang dating sarap mga tugang abangan nindo, konpira, an sinuhol naman sa presidente niyo, maniwala kam sa akon. Dili ko dyan magapang, kunwara yan mga pangako sa'yo. Pinangakuan ng presidente. Ha? Suportahan lamang nindo kami.
meron kang matatanggap. Hindi nga lang alam sa ngayon kung magkano at kung ano ang tatanggapin mo. Kaya daw kita mga tugang, malala na ini na nangyayari. Naan-arog kayo ni na pati mga tricycle driver, pinangkiaraman na kang politiko. Isipon man nindo ang pinaglaban ka ining pastod president nindo, as in nagkapira mga presidente kan asosasyon. Nagkasararo baga kamo. Na di ka mamatugot. Pero base naman paglinga sa Indo, hasan matagintingon na sangribo, tiklop naman kita. Mga tugang, sa issue na yan, kung igwa kitang sa aga, may time kita, hinguhaon tapo na makuata, ang lado kan pastod. Si Mr. Jose Corral, ang presidente ngunyan, para makuhaan ta siya ng pahayag tungkol sa bagay na ini. As in, ang nagkapirapang presidente na nanindugan sa issue na ini. Imagine mo mga tugang, nasa pira ng ngunyan ang tricycle operators, drivers and operators. Mag 5 mil na lamang ini. Diin mo ini susuksok kung lain na ini padalaganon sa Rizal and Magsaysay. Kung lain ini papadalaganon sa Rizal and Magsaysay Street, diin mo ini isusuksok. Diin mo ini ibubutang. Like ini na mga round. Papanuhon mo ini. Kaya daw kita, base one of this day, pinabakal naman kamo san presidente niyo. Base, maabot ang oras, day kita nagmamangno, may order na lamang na day na kamo makadalagan dyan. Ipakain mo ini ng mga round. Pirang asosasyon ini na round. Na halos kabanga kan bilang kan tricycle digdi sa syudad. Nasa round iyan. Diin mo ini isususo. Kung bawalo na ini sa Rizal and Magsaysay. Antag palaog ka dyan sa Sampaloc, hanggang dyan ka na lang sa kanto. Didi ka sa DBP, kanto ka na lang kung mapatalisay ka. Da kasabitan o, kanto ka na lang kung mapabitan o ka. Na pero naman lang lakawon iyan. Dahilan ka ini na ipipirit ninda na magkaigwa ng modernized jeep. Ining modernized jeep na papadalagano na ninda. Sabi ninda, daw ini, huwag kayong mag-alala, kayo rin na magpapatakbo nito. Gagawin natin itong kooperatiba. Napupunuan ang modernized jeep dyan sa ni pirang taon na yan. Dahil pa lamang ako nahiling na modernized jeep nagdalagan pa sa Wangga. Di ba? Dahil pa man modernized jeep nagdalagan sentro. Cancer Sugon going to Sawanga. Tapos papadalaganon digdi sa sa Rizal and Magsaysay Street. Kaibahan ka ini palan
Ini na presidente da kan saro man na usasyon na iyo ang nagbibida-bida na mangalap ning mga kapwa niya presidente. Saro sa pigagapang kaini ang mga presidente kan asosasyon dyan sa Bacon District. May pigsasabi na pag nagpa-meeting nga ayan si Pres Joe Coral, dahil nga ako mag-aratinder. Sipon mo yan. Dahil nga ako mag-aratinder. Duman nga ako mag-atender sa ipapaapod nga kan amo ko. Duman nga ka mag-atender. Duman nga sigurado, papa kita duman. Ha? Meron tayong pagsasaluhan doon. Imagine that. Saro na non-partisan na grupo. Lalabutan naman kan opisyal para lang sa hidden agenda ninda. Wala man po kakayahan gud sa di na mag-implementar ining mga tricycle driver na sinda ang magkapot kaini na modernized jeep. Sigurado, 100%. Masala nga na ako, 101% pa. Politiko sa di, ang makapot. Politiko na naman sa di, ang manginginabang. Politiko sa di, ang magrarainar. Going to Bacon. Nagbabaga akong resort dyan. Going to West, may pigde-develop pag ako dyan. Going to East, may business pa ako dyan. Kaya halos, yan ang mangyayari. Gabos na lang nilaugan. Kaya mga tugang kong tricycle driver and operators, mangnuhon ta ini. Nataman ang tabako. Dahil nagtugot. Kakusog san paninindugan ninda. Di po kita makasabi na nasa mayor iyan because grupo ini na warang politiko. Sometime baga ni the late Mayor LD, former Mayor Salili, never ining pinakiaraman na transport sector. Never ining pinakiaraman na ining mga transport sector an marainar. Nasinda kani an mapadalagan. Pinabayaan ninda yan. Grabing sinapo na problema kan transport sector. Mga deliberasyon, nagkaigwa ning mga kolorom, pagpabakal ning kunano-nano, ginibong negosyo. Pero, as we say, dili naman ini dapat laugan san pakiaram san mga opisyalis niya to. Pakiaraman in a sense na kung may kolorom kuta na tabangan. Ang problema wala man baga nangyari. Jadi pa ini-stop niya to ini-stop ni Kagawad Baldon ang pagdagdag ng prangkesa. Tanada kulunon daa. Aram nindo mga tugang sa kuyang pananaw lang para sa kuya, ang tao na gusto mabuhay, gusto magpakabuhay, gusto maghanap buhay,
Pirmi yan magibo ng paraan. Bakong saan in-stop ang pag-release ng prangkesa? Halimbawa, sabihin ta, nasa 5,000 na ngaya. Madali ko lang pagsabi, nasa 5,000. Pero urual daw, ang nagdadalagan malangkayan, kabanga. Dahilan sa coding. Paano ta masabi na tambak na ang tricycle? Oh. Ang nangyayari dyan sa iraram kang Save More, dyan sa sulukan, pagkakahapon, i-drone mo, kay bagan mga tanga, ang mga parasakay, kadamo. Nakulunon ang pasahero, kulang ang sakayan. Kaya paano tayo nisabihon na sobrahon nun? Sa 5,000 ang madalagan 2,500. Pero pagkaiyan, anday na nagpaparasada na may raot. Sabihon ta, magdalagan ining 2,000. Tabak man nga ni Uro Adlaw. Ang pasada ninda. So, ang 5,000, bawasan mo ning 2,500 dahil sa coding, bawasan mo pa ning 500. Ta kung may raot, may di nakapasada, tadaing crude, daing gasolina. Yan ang problema ta. Ngunyan aniyo na. Dahilan sa pagiging politiko na, mayaman pa, poderoso pa. Ma-implementar ka ini na modernized jeep. Na anapot ko nga ni, sisay, an makapot kang modernized jeep na yan. Sisay ang makapot. Natural. Kontraktor, politiko, tayo man lang may kapasidad na magbakal ni mga unit na arog kayan. Ta kung sabihin ta, ipaagi ta sa kooperatiba, nagdudulag na nga ng mga bangko kaiyan, mag-finance, tapera, yan lamang diyan sa sa mga modernized jeep ko niyan. Pero ang mga talyer, ang mga nakatengga na modernized jeep. Yan ang pagsasabi na magayon na klase. Magayon ipagpasada. Komportable. Pero ang taon pa lang, dito na sa talyer, diferensyado na. Kaya ini po ang pagsasabi ta na kaipuhan ta, mga para-tricycle, manindugan kita. Kamo ng mga presidente, please. Dahil naman hindi ipagpabakal ang dignidad nindo. Ginamit na kamo before. Never nang magpagamit pa dapat kamo this time. Ang nangyayari, kung da ito ini-actionan, kita gud ang masapar ka ini. Kita ang masapar ka ini, pamilya ta. Dagdag na naman ini sa bilang kan mga matios. Ang pag-implementar kang modernized jeep, dagdag na naman ini sa yaman kan mga kapitalista. Nagkapira lang ang magbarakas ka ini o ipira ngaya kita 5. Tigpirira ngaya ang pago naton. Tig 10 million, 50 million ibakal tayo ni pirang unit. 5 tao lang kontra 5,000.
na pamilya. Limang tao ang nagbarakas para sa programa na ini. 5,000 ang matios na pamilya kung mawaraan ninhanap buhay sa pagpasada ang mga ama ninda, ang mga breadwinner ninda. Kaya ako po nangapunan sa sentimiento kan mga driver niya to, manindugan kita. Dahil dapat kita pakiaraman kainin ng mga ganid. Ha? Dahil baga, pag hinapot ka, kaya naglaog ka sa politika, ang simbag para magkaigwa ng kontrata. Ikaw, kontratista na, naglaog ka pa sa politika. Nano ang rason mo? Kontratista ka na, naglaog ka pa sa politika. Simbag, para mas damo pa ang makontrata ko. Di ba? Yan man ang kasimbagan eh. Yan man lang ang magayon ng kasimbagan. Tapos na ang eleksyon, nakasurumpa na. Kaya halat-halaton ta, kay sunod ka ini, yun na ito, bibirahon na, mabira na. Kaya ini, naisya mga tugang abangan nindo sa aga, piriton tapo na makuha ang pahayag kan past president together with some association president. Tabangan tapo sinda. Tabangan ta sinda sa isyu na ini. Na dapat kita, sabi ba gani, sarok kita sa nagbubuhay sa syudad sa paagikan taon-taon na pagrinyo naton. Pero kita pa ang mawawaraan ng hanap buhay. Hindi talaga ako magtuod, mga tugang, sa totoo lang. Suno ako dyan, di ko magtuod na magkakaigwan ng face out ang mga tricycle. Laim po iyan gigibon sa gobyerno na i-face out ng tricycle. Kundi, pag warat na kamon, rota na ihatag, ang sabi sila, bahala kayo sa buhay nyo. Yan ang mangyayari. Ha? Bahala kayo sa buhay nyo. Kung may mapasadahan pa kayo, o wala na, basta kami, maganda ang tulog paggabi. Diba? Yan po ang nahihiling tanar haranihon sa posible. Nasabi nila imposible. Isipon ta na lang niyan. Pera ang mga aki na pagpapaireskwela ta. Hain na ito na programa na dati may patinapay sa mga elementary school. Hain na ito. Wala na kay tapos na ang eleksyon. Hain ito ng mga palugaw. Pandesal pagkaaga. Wala na. Hain na ito na mga pangako. Mga pangako na kami ang bahala sa inyo. Sana mga tugang isipon ta po ini Please lang, isipon ta ini. Bago pa man ko ta, mangyari ang dapat mangyari. Isipon ta, ang pamilya ta, nabubuhayon. Isipon ta po.
kita ng mga politiko. Pero, iyon na ini ang pinakatama ko ta sa Indo na maglakaw-lakaw sa kada barangay. Aramon taman ang pagbuhay ninda. Sa kada pamilya na maliligista ka ini, na i-implementar ta na modernized jeep. Pero ang pamilya na aagawan ta ng paghanap buhay. Pira ng mga kaakian ang pinapaeskwela ka ini. Nayada lang oral daw nag-aasa sa pagbuhay ninda. Yan ko taan dapat ang isipon. Permit tabagapig sasabi, pangatugang. Wara gud kitan madadara sa ikadawang buhay ta pag ginawa na kita ni Lord. Wara kita kimadadara. Kaya magkaigwa lamang kuta kita nin kaing gustuhan sa pagbuhay ta. Magkaigwa lamang kita nin duyot na pag-share sa kapwa niya to. Kung ano ang tinatamasa taniyan. Kung ano ang tinatamasa niya to na kaginhawahan. I-share tamang ko ta ini sa iba. Bako itong pagkaaga mabilang kita, makwenta kita kang yaman ta. Ang pinaproblema ta na lang kung paano pa ini madagdagan. Dahil lamang kita nag-isip na sobra na ini, ihatag ko naman daw ini, ma-share man daw ako sa iba. Never kita nag-isip ng araw kayan. Ha? Never lamang kita. Never lamang kita nakapagtaram ning araw kayan sa sadiri nato na pagkaagata. Diyos ko Lord, okay na ini sa ako na pagbuhay ko. I-try ko man daw mag-share. Kay ini Lord, di man ini makakadi sa akon na blessing na ini. Kung lain ako, kung lain mo inihinatag sa akon. Kaya, I'll try my best na ma-share ko man ini sa iba. Arog po kaya na maging tamang ko ta ini. Na magkaigwa kita maski panunin legasiya sa tuyang sadiri. Na pag-abot kan oras, maihatag taman ini sa mga katugang nyato na nangaipo. Tama ng payaman. Wara good ini pakatuan pag nirapas kita san kagurangnan. Wara good kita sadi nin tataguan. Di ta ni may tatago. Huna mo ang pagkagadan mo ngunyan, itago mo yung nakayamanan mo, kay mababalikan ka pa. No. Kaya, para sa kuya, tama na. Try ta naman adalan kung paano kita makatao sa kapwa niya to. Bako sa paagi ka ini na mga pasalinggaya, mga parapol, mga kunano-nano. Tawan tasinda sa sarong aldaw na pagkabuhay mo, pagmamata mo, may listahan ka na san mga tao na dapat mo tabangan niyan. Maski once a day lang, may matabangan ka. Dako sila ang premium mo sa taas. Mga tugang, inabot na kita kan oras kan sa ito yung programa. Sungunya na aldaw na ini. Ini po na pangapudan ta. Bako lang pinipangapudan. Kudi pagmuklat sa kaisipan na halos an-injujus na lamang ang kwarta. Ha? Ito baga na pagkaaga mamata siya. Diyos ko, salamat. Kay buhay pa ako. Kay kung mamatay ako, paano na makayamanan ko? Karaot. Marauton mga tugang. Amo yan marauton na pag mata mo, mapasalamat ka. Nagpasalamat ka pa sa Diyos. Ito pala, Diyos ko, salamat kay nakamata pa ako niyan.
Kaya kung di na ako magbata, paano na ang mga kayamanan ko? Sino makakinabang sa di? So mga tugang, mamaroon na po kita sa aga, mabalik kita same time, same place. Sabi ko kanina, hinguhaon ta po na makuhaan ta ng pahayag ang past president with some other president conversation tungkol sa ini na nagdalakaw na mga issue or confirm ini na mapa-eleksyon nga ning tukalan ay ning sa tuyang presidente kan pastod sa ngunyan. So, mangnuhon tapin eh. Sa ngaran kan Big Staff kan Bicol TV Sorsogon, ang senong likod, si Rosario Mistoso, mamaaran na po kita. Maraming salamat po sa pag-antabay sa tuyang programang Issue Ora Mismo. Issue Ora Mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo Ora Mismo. Issue Ora Mismo sa Bicol TV.